Kumakalat sa social media ang larawan ni dating Police Brigadier General Jezebel Imelda Medina. Ito'y matapos matuklasang nakasuot ito ng di umano'y mamahaling sapatos ng isang kilalang brand. Ang halaga nito umaabot sa higit 70,000 pesos, katumbas na yan ng buwan ng sahod ng general. Naging basihan yan ng National Police Commission o NAPOLCOM para sampahan siya ng reklamo. Less grave neglect of duty and conduct unbecoming a police officer ang isinampang kaso ng Inspection, Monitoring and Investigation Service ng NAPOLCOM laban kay Medina. Ayon sa NAPOLCOM, ang pagsusuot ng mga pulis ng mga mamahaling kasuotan na hindi naman kasama sa uniform ng PNP habang naka-duty ay hindi raw katanggap-tanggap. Yung violation na nakikita namin siguro is on ethical standard, violation na ethical standard. Because sa aming mga government employees, dapat simple lang. Kasi nga, public office is public trust. Tapos, may mga guidelines din, may mga policies din sa amin na dapat simple lang, walang ostentatious display of wealth. Ganon. Mayroon din kasing karampatang pamantayan sa uniforme ng mga pulis. Sa uniform kasi mayroon tayong prescribed na uniform sa PNP. May issuance yan ang NAPOLCOM kung ano yung dapat na uniform ng mga kapulisan natin, and it includes siyempre yung sa sapatos. It's pure black. Merong prescribed din na may standard din yung mga sapatos. Pero parang lately at parang may issuance din ata, may memo na pwede silang gumamit ng other kind, yung material, as long as it's all black. Pero yung nga sabi ko, yung guidelines is kahit may ganun na memo, dapat yung simple pa din. Nakapaloob rin ito sa Republic Act 6713 o ang Philippine Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na nagtatalaga ng minimum standards para sa mga public employees. Ayon sa NAPOLCOM, ang mga sapatos ng mga pulis ay dapat kulay itim, gawa sa canvas, leather, nylon o cotton. Wala namang inilatag na brand pero ang disenyo dapat daw ay mid-cut at dapat angkop ito sa tungkulin. Maliban dito, sinuway din umano ni Medina ang utos sa kanya na magsumite ito ng psychiatric at psychological evaluation report ng isang QCPD patrolman vlogger na naharap sa reklamong sedisyon. Si Medina ang unang babaeng kordelyera na naging general sa PNP at nagsilbi itong acting director ng Philippine National Police Health Service bago magretiro noong December 25, 2025. Wala pa namang pahayag si Medina tungkol dito. Vanessa Bugtong, RNG News.